Yes, hello! Kumusta ulit kayo mga ka-flyers? Welcome back dito sa ating channel, sa The Flyers TV. Okay? And kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pakihit na lang po ng subscribe button diyan sa ibaba. Siyempre, pakilike na rin itong video and mas maganda kung ma-share natin sapagkat napakaganda ng ating topic sa ngayon. Okay? So, hawak ko ngayon ito. Alam ko namang, alam na alam nito kung ano to. Okay, so ito po yung Holy Rosary. Ano po? So, ang topic natin sa ngayon is regarding dito sa Holy Rosary. Doon sa mga naririnig natin mula doon sa ibang grupo ng sekta na against or negative ang kanilang impression dito sa Holy Rosary. So, tamang-tama itong topic natin sa ngayon dahil ngayon ay panahon ng Kwaresma or Lenten season. So, ito na yung ating naakmang topic sa ngayon. Ano po? So, let's go back after this short intro. Okay, balik tayo dito sa ating channel and ito po yung ating segment kung saan ito po yung Revelation. And welcome sa Revelation here only on The Flyers TV. At gaya na nasabi ko, ang topic natin sa ngayon ay itong Holy Rosary. So naakma nga dahil ngayon po ay Kwaresma or panahon po ng Lent or the Lenten season na kung saan ginugunita natin ngayong panahon ito yung kasaysayan ng ating kaligtasan, especially na doon sa part na yung ang ating Panginoon ay daranas of course ng hirap, ng pangyayari sa buhay ng ating kapagligtas, yung kanyang muling pagkabuhay, katibayan na tinalo niya yung kamatayan at ang kasalanan. So, ano nga ba yung ating pag-usapan regarding sa Holy Rosary? So, ito po ay karamihan sa ating mga naririnig. Ikaw isang Katoliko. Karamihan ay nahihiya na magdala ito, makita sa public na may dala kang rosary. Dapat hindi. Dapat be proud na ikaw po ay isang Katoliko na marunong gumamit at humahawak ng Holy Rosary. Ano po? Sapagkat ito po ay napakaganda at very effective na gamit sa pagdarasal. Ano po bilang isang Kristiyano. Okay, so karaniwan sa maririnig natin sa ibang sekta, ano po? Huwag mong gagamitin ito. Ikaw ay isang tunay na Kristiyano. So huwag kang maniniwala or huwag mong gagamitin ang Holy Rosary. Kasi yan ay walang basihan, hindi siya biblical, hindi siya turo ni Kristo. Ano po? So sila daw, kung ikaw daw ay tunay na Kristiyano na nabubuhay sa salita ng Diyos na nakabase sa Biblia, huwag mo itong gagamitin kasi ito daw ay instrumento ng demonyo. Ano po? So, natutuwa tayo dun sa comment na yon. Okay? So, ipapaliwanag natin. So, sabi nila, kung ikaw daw isang tunay na Kristiyano na nabubuhay sa mga salita ng Diyos na kapaloob sa Biblia, so, hindi mo daw ito ginagamit. Ano po? Kaya lang, ang isang katanungan doon ay, kailan po ba nabuo yung Holy Bible? Okay? So, yung Holy Bible ay nabuo siya on the 4th century. Ibig sabihin, napakahabang panahon after na si Kristo ay mamatay, ano po, at umakyat sa langit. Pero, bago pa nagawa or nabuo yung Holy Bible, meron ng mga sinaunang Kristiyano sapagkat ang Kristyanismo, ang nagtatag nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ipinagpatuloy ng kanyang mga disipulos, mga apostoles, ano po, na ipinasa naman sa kanilang mga tagasunod, ano po, yung tagapangalaga ng ating simbahan. Ano, kaya hindi totoo na kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat nabubuhay ka sa mga salita na nakapaloob sa Biblia lamang. Ano po, sapagkat noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay nabubuhay sila sa mga salita na pasalin-salin mula sa
pagtatag ng Kristyanismo na ang ating Panginoon na isinabuhay naman ng mga apostoles. So yung tinatawag natin na sacred traditions. So binabase ng mga apostoles, ng mga disipulos, ng mga tagasunod, ng mga sinaunang simbahan sa mga turo na ibinigay sa kanila ni Jesus. And then of course, dun sa mga kasulatan, sa mga scriptures na ibinigay ng Panginoong Ama dun sa ating mga propeta. So, ang mga Kristiyano noon ay nabubuhay hindi lamang sa mga salita na nakasulat, kundi sa mga spiritual guidelines na binibigay ng mga propeta. At nung panahon ni Jesus Christ nga, is yung kanyang mga katuruan. And then of course, yung mga sinaunang Kristiyano ay mayroon ng mga sinusunod na mga traditions. So yun po yung mga kinabubuhay or kanilang kinaugalian ng mga sinaunang Kristiyano. Okay, sabi nila hindi naman daw biblical yung Holy Rosary. Ibig sabihin hindi siya nakasulat sa Biblia na gamitin sa pagdarasal. Kaya lang, hindi man ibig sabihin na yung salitang rosaryo ay hahanapin mo sa Biblia para maging valid. Ang tanong doon, paano siya ginagamit or ano ang laman nito? Ang Holy Rosary kasi, ang laman nito ay mga panalangin. At kung bibigkasin mo isa-isa yung mga panalangin na nakalagay dito, lahat po yun ay nakasulat sa banal na kasulatan. Diba? Nandito yung Our Father, nandito yung Hail Mary, na mababasa din lahat sa Biblia. Yung mga salita na binitawan ni Mama Mary and also ni yung kanyang pinsan ni si Elizabeth. So, nandiyan lahat. At ang panalangin ay tinuturo ng Panginoon sa atin. So, lahat ng nandito, nasa Bible. Actually, itong Holy Rosary, ang tawag ko dito is the shortcut. Kung gusto mong maintindihan ang kasaysayan ng Biblia. Ito na yung pinaka-Biblia. Bakit? Diba every day, may iba-iba siyang mysteries. So, lahat ng kwento sa loob ng Biblia, nandito siya nakapaloob. Diba? May everyday siya na mystery na nire-recite natin, yung kwento ng ating kaligtasan. And then yung mga prayers. So para sa akin, hindi po mahalaga na kailangan nakabanggit sa Biblia yung salitang rosaryo. Dahil hindi naman yung mahalaga. Ang mahalaga, paano ito ginagamit, ano ang gamit nito, at ano ang laman nito. Ang laman nito, kung biblical ang gusto mong basihan, nasa Biblia lahat ng laman ng dinadasal natin dito. Kaya napaka-effective na gamitin itong Holy Rosary sa ating pagdarasal. Very effective ito na Holy Rosary. Makakatulong kasi ito sa atin na lalong mas mapalapit sa ating Panginoon. Sapagkat nandito lahat ng dasal na itinuro niya sa atin. At nandito rin yung halos lahat na ng kwento ng mga pinagdaanan para makuha natin ang ganap na kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Ako i-recite mo ang Holy Rosary. Ang laking tulong nito para lalo mong maintindihan kung ano yung kaligtasan na ating natamo buhat ng ibigay ito sa atin ng ating Panginoon. So, doon sa mga nagsasabing hindi ito biblical, ang Holy Rosary, kung sinasabi nila na hindi biblical itong Holy Rosary, literally, ano po yung tawag doon sa mga ginagamit natin sa ating pangangaral? Doon sa mga kapatid natin na hindi mga Katoliko. Gumagamit kayo ng podium. Gumagamit kayo ng megaphone. Gumagamit kayo ng microphone. Gumagamit kayo ng mobile app. Gumagamit kayo ng TV. Gumagamit kayo ng radio. Gumagamit kayo ng mga pamphlets. Diba? Gumagamit kayo ng mga nakahiwalay na babasahin sa pangangaral. Diba? Hindi rin naman biblical yon, pero hindi siya mali. Diba? So, isa pa, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nasusulat din sa Biblia na binigyan niya ng authority yung kanyang mga apostoles, yung kanyang mga disipulos, na mag-decide. Sabi niya nga doon, nakasulat sa ating banal na kasulatan, ang anumang ipapahintulot ninyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa,
ipagbabawal din sa langit. At ang authority na yan ay pinasa ng pinasa mula sa Panginoon papunta sa ating mga disipulo, sa ating mga apostoles, papunta sa mga tagasunod nila, which is the Holy Church ng Catholic Church. Diba? And ang authority na yun, nandyan lang sa kanila, pinasa ng pinasa. Ngayon, kung ang simbahan mo, ang relihiyon mo, ay walang kaugnayan na direkta doon sa mga apostoles, sa mga disipulos, ibig sabihin, wala kayong authority na i-disregard or sabihin or diktahan na hindi yan biblical, na bawal yung ginagawa ng mga Katoliko. Kasi hindi naman kayo binigyan ng authority na magbawal, hindi kayo binigyan ng authority na pumayag sa mga ganitong klaseng bagay. Isa pa, bago ito ginagawa ng Catholic Church, meron tayong College of Cardinal na pinag-aaralan lahat ng ito bago i-implement. At lahat ng ito ay naayon sa kasulatan, sa katuruan ng simbahan, at sa mga tradisyonal na ginagawa noong panahon pa ng ating Panginoon na wala pang Bibliyang nakukompile. Ano po? So, the authority from Jesus Christ, di ba? Binigay sa kanyang mga apostoles, which is na-transfer naman sa kanilang mga tagasunod. So, yung mga kumukontra o nagbibigay ng negative na impression regarding dito sa Banal na Rosario at sa iba pang tradisyon na ginagawa ng Simbahang Katolika, sila yung mga grupo na wala namang direktang kaugnayan doon sa mga sinaunang Kristiyano, sa mga apostoles, sa mga disipulos ni Kristo, na pinagpapatuloy yung banal na tradisyon ng simbahan at mga katuruan ni Kristo. Tandaan natin na yung sinaunang Christian community, which is the grandfather of our Catholic Church, sila yung mga nakakasalamuha, nakakasama ng ating Panginoon. Isinasabuhay nila kung anong turo ng Panginoon at yung mga banal na tradisyon noon na atin namang ipinagpapatuloy sa ngayon. At gaya ng sinabi ko, binigyan ng authority ang simbahan, di ba, na magbawal ng mga bagay or magpahintulot ng mga bagay. Nasabi nga sa Biblia, ang anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ang anumang ipagbabawal nila dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. At ang mga grupong ito na gusto ipagbawal na gamitin ito dahil hindi siya biblical, wala po kayong authority. Ano po, dahil wala kayong kaugnayan doon sa sinaunang Kristiyano. Ano po, wala rin kayong direct na kaugnayan doon sa mga tagapagtatag ng ating relihiyong Kristyanismo or doon sa mga sinaunang nakasalamuhan ng ating Panginoon. Ano po, isa pa, hindi rin itinuro ng Panginoon na tayo po ay mangaral. Ano po, mangaral tayo ng salita ng Diyos para labanan yung mga ibang relihiyon. Ang ipinapangaral ng Panginoon, tayo po ay mangaral ng banal na salita ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat na wala po tayong sinisiraan. Ano po, sapagkat ang pagtanggap sa banal na kasulatan, sa banal na kaligtasan natin ay dapat nasa puso, hindi po dahil sa tinakot nyo. Nananakot tayo, sinisiraan mo yung ibang grupo. Pinapalabas mo na hindi makakaligtas ang hindi kasali sa inyong iglesia or sa inyong samahan. Which is, kung babalikan mo ang katotohanan, kayo po yung walang kaugnayan doon sa banal na simbahan ng ating Panginoon. So, para dun sa mga Katoliko, ngayong Kwaresma, ngayong Lenten season, ipakita natin yung ating taos-pusong pananampalataya sa Panginoon at sundin natin ang katuruan ng ating banal na simbahan sapagkat hindi tayo ililigaw ng mga ng ating simbahan. Diba? So, magpakabanal tayo, sundin natin ang tama yung ating mga banal na leader ng ating simbahan. Huwag tayong mahiya na gamitin ang rosaryo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Stay healthy with Salvia, get in shape with Salvia, everyday happy with Salvia, Salvia, stay healthy with Salvia.